Several files are on government-owned computer. Some files were turned over to us, but we found that a few were missing. What we did was access the cloud to retrieve the record. Ang sabi niya po, yung pananakot, babanta ni Sara Duterte daw, yun ang pinakang malakas na ground in BP Sara impeachment. Pero sabi ng iba, ito man talaga yung gawain kasi nila, nasanay sila sa ganito. Ang akala kasi ni Sara Duterte, nasa Davao pa lang siya, Atty. Ligutan. Alam mo, yung pinakang malakas for me, yung threat, yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng House Speaker at the time, tsaka yung First Lady. Kasi yung iba, siyempre, iba-iba yung mga pananaw ng mga abogado. Yung iba, mahina ito na nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. pag-usapan po natin yung mga mainit na balita. At ang sabi dito, yung Cabral files daw, missing yung ibang mga files. Paano niya Mr. Maravillas naging missing? Yun ang balita ngayon. Ipakita ko sa inyo mga kababayan. Sabi ni Boying Rimulya, several files are on government-owned computer. Some files were turned over to us, but we found that a few were missing. What we did was access the cloud to retrieve the record. Marami pong sabit doon, siyempre. Hindi lang mga politiko tulad ng mga senador, congressmen. Marami doon na mga executive officials na mga sabit. At siyempre, yung mga tagaloob mismo. So sila yung nakakaalam noon, siyempre. Pero may paraan daw, mga kababayan. Ipaparetrieve ni Ombudsman Boying Rimulya para malaman kung ano talaga yung sinasabing Cabral files. Di ba niya Mr. Maravillas? Nandun yung Cabral files kay Libiste, kay Leandro Libiste. Hindi na po yon mga kababayan mapagkakatiwalaan kasi hindi yon authenticated at yung dapat na mag-authenticate wala na po. Yan mismo yung sabi ng mga authorities natin. So yon ang problema ngayon. But anyway, ibigay na lang natin sa ating mga authorities, lalo sa Office of the Ombudsman yung problema niya. Di ba? Meantime, pag-share ninyo po mga kababayan ng ating live streaming ngayon. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe po ninyo. And tulad ng dati, ang sabi niya po, yung pananakot, babanta ni Sara Duterte daw, yun ang pinakang malakas na ground in BP Sara impeachment. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo. Yun man talaga po. Ang witness po, tayong lahat. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, mahirapan si Sara na ma-acquit. Kaya yung ginagawa ng kanya kampo ay i-pressure yung Senado. Gustong agawin mga kababayan leadership kay Tito Sen. Because pag nakalumusot sa Congress at malamang sa malamang, lulusot siya mga kababayan at may akyat sa Senado. So, nagkakagapangan mga kababayan ngayon. And that is, normal. So, sabi dito sa balita, ng Billionaire News, the strongest ground in the third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, yung pananakot niya against President Ferdinand Marcos Jr. and his family. According to one of its complainants, stressing the incident niya was beyond normal political conflict. Sa interview mga kababayan ng Billionaire News Channel, Agenda Newscast, kagabi, Lawyer Amando Ligutan said, the Vice President publicly threatened country's top officials should be treated as a serious offense. Ligutan was referring to Duterte's 2024 statement in which she claimed she was talking to someone to assassinate Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, and lately Representative and former Speaker Martin Romualdez. Masayabang kasi po. Pero sabi ng iba, ito man talaga yung gawain kasi nila. Nasanay sila sa ganito. Ang akala kasi ni Sara Duterte, nasa Davao pa lang siya. And siguro, pagka yung gabing yun mga kababayan, na sumabog si Sara Duterte, ang mga kwento, ang
naka-trigger kay Sara. Actually, ang nagkwento nito si Montulfo. Si Montulfo, yung journalist po, matandang kapatid ng dalawang tulfong senador. Taga Davao yun. At kilala ang mga ugali ng mga Duterte. At lalo na po si Sara Duterte. Yung issue doon sa kanyang chief of staff, tinatanong yun na corner at afterwards dahil sa pagsisinungaling, mga kababayan, kinontem ng Congress, ng committee mga kababayan at nakulong. Yung kinulong kasi, yun ang trigger po ni Sara. Kasi daw, ito kwento man lang si Montulfo ang nagkwento nito, nag-chismis. Kasi daw, yun ni Sara. Kaya pumusok si Sara doon. And baka nagwala yung gabi na yun mga kababayan. Yun, na online press con siya. Kausap niya yung mga DDS vlogger. Yun na yung napanood ng buong mundo. Viral po. Pinagbandaan yung ating Pangulong Bongbong. Pinagmumura at ang sabi, kumontak na siya and no joke. Sabi niyan Atty. Ligutan, alam mo, yung pinakagmalakas for me, yung threat, yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng House Speaker at the time, tsaka yung First Lady. Kasi yung iba, siyempre, iba-iba yung mga pananaw ng mga abogado. Yung iba, mahina ito na pagbabanta. Pero for the complainant mga kababayan, yung abogado, third complaint sa impeachment trial, itong kay Atty. Ligutan, ito yung pinakang malakas. Kasi parang I've been telling the public, hindi normal niya yung event na yon. Yung Vice President, tinithreaten yung buhay ng Presidente and the two others. Ligutan argued that even on that allegation alone, the Vice President should face removal from office. Yung impeachment complaint mga kababayan sa kanya, ilang articles yun? 7. Isa lang po doon, mga kababayan, sa 7 articles of impeachment, makonvict si Sara Duterte, mapatunayan siya doon, tanggal na siya. And maybe that's the reason why yun ang number 1 sa articles of impeachment, yung pagbabanta mismo. At pinakamadali na patunayan kasi tayo pong lahat ang testigo, the whole world, yun ang witness. Kaya mahirap talaga po. Pag yung mga senador, inakwit si Sara sa first article of impeachment, malamang talaga suguri ng mga mamamayang Pilipinong galit na ngayon. At ang i-impeach yung mga senador na kakampi ni Sara, i-deliver dire-diretso mga kababayan papuntang Beijing. Ang sabi dito sa balita, yun ang sabi ni Atty. Ligutan. He argued that even on the allegation alone niya, the Vice President should face removal from office. He described the episode as unprecedented in recent history, saying it was rare for a second highest official of a country to make such threats against the head of state. Sabi ko nga po mga kababayan, never sa ating kamalayaan, di ba? Ako, magsi-60 years old na ako, mga kababayan, and almost more than 40 years na ako sa mainstream media. Wala pa akong naalala, iwan ko sa inyo, baka sa ibang bansa, may nakita na kayo na vice presidente ng kanyang bansa, ng isang bansa, tapos yung kanyang presidente mismo, halimbawa, Middle East country or sa Africa, may nalalaman kayo po na leader na nag-away yung dalawa, yung vice presidente at presidente, pinagbantaan direkta. Wala pa, Rare talaga po siya. May tupak lang po. Only maybe a terrorist. Kung siguro, head ka ng isang terrorist organization, that's normal to threaten yung head of state. Halimbawa, yung mga terorista, talagang pinagbabantaan yun. Pero kalaban yon, hindi siya yung vice presidente at yung pinagbantaan presidente, iisang bansa. Wala pang gano'n. Di ba po? Mayroon sa Israel, tinitreaten yung presidente ng Israel ng mga terrorist. Or yung presidente ng Israel, yung head ng terorista po. Pero kahit yung yung language nila, hindi tulad nitong ginawa ni Sara Duterte. Talagang pinalusot ng mga senador. I think it is now justified that sino man pwede nang gawing i-threaten. Pwede na nating i-threaten, pagbanta na rin natin yung mga senador. Sabi natin, nangontrata na tayo. Itong boboto to acquit Sara on this first articles of impeachment na lampas nila, pinalusot nila yung pagbabanta ni Sara. So, sabi natin dito sa mga senador, kami naman yung magbabanta sa inyo na kami nangontrata na ng isang assassin para ubusin kayo. At pag tayo po ay kinaso for serious threat
i-cite natin sa president, i-cite natin yung pag-acquit nila kay Sara Duterte as our basis na dapat hindi tayo papanagutin sa serious threat ng kanilang buhay. At sabihin din natin, no joke, no joke. Kasi kung anong ginawa ni Sara. So yun, mga kababayan, kaya may punto itong abogado. Tama ito. Hindi normal na niya. I think we are the only civilized nation na niya in recent history where yung second highest official threatened to decapitate the president. Wala pa akong nakita. Tama itong si Atty. Ligutan. Wala pa tayo na naalala in recent history in a civilized nation. Noong panahon siguro, di ba? Panahon ng mga barbaro. Parang bumalik tayo sa panahon ng mga barbaric pa yung mga bansa. Hindi pa civilized. Papatayan sila. Nagbabantaan. Arap-arapan. Ligutan said, another major issue raised in the complaints through more complicated was the controversy involving the 612.5 million in confidential funds. Sa totoo lang, mahirapan si Sara malusutan nito po. Pag nakalusot dito si Sara, malamang sa malamang, itong mga senador na to, talagang isusumpa, pati kaluluwa nila. So for me, yun yung pinakamalakas. Yung pangalawa, yung mga komplikado pero malakas rin na ground. Yung usapin sa confidential funds. So number 2 yung sa confidential funds. Asked how long he expected the House to act on the impeachment complaints, Ligutan said, the process niya will likely take much longer than the complaints previously filed against Marcos, which were quickly dismissed. Lamang kakwenta-kwenta, mga kababayan, yung reklamo laban sa ating Pangulong Bongbong. Pangkwan lang yun. Distraction, panggulo lang. Lawmakers could even use up the full constitutional period to determine whether the complaints have merit. So I think, pupwedeyaan niya ma-exhaust yung 60 session days na nakasaad sa konstitusyon to determine kung may merits pa yung impeachment complaint. Siguro hindi malayo sa 60 session days, sabi po ni Atty. Ligutan. So yun ang kaabang-abang na mga kaganapan, mga kababayan. O ngayon, sa balita na gusto kong i-share sa inyo, yung armed forces nagre-ready na to respond to potential civil unrest amid impeachment bids versus Sara Duterte. Kasi siyempre, the same group, mga laos ng mga retarded general, retired na niya Mr. Maravillas, retired, tapos na-retarded. Retarded kung mag-isip. Kasi kung matino kang mag-isip, hindi ka nasasama dito. Kasi di ba, ba't ka pa sasama? Retired ka na. Tahimik na yung buhay mo. O tingnan mo yung isang retired general, pinailan ng kaso, inciting to sedition, di may problema siya. Yung kanyang pension, peligroso. Imbes na yung pension niya, ginagamit niya para i-enjoy niya yung buhay, naisturbo siya ngayon. Retarded lang, mga kababayan, ang pag-iisip ang gagawa ng ganyan. So, naganda yung armed forces, kaya sigurado na may mga grupo na naman po na manggugulo. In a press conference in Camp Aguinaldo, Armed Forces Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad emphasized that the military niya respects the democratic process and remains non-partisan. Tandaan po natin, sabi po niya, hindi lang naman ang Vice President. I think the different groups file and exercise the democratic rights under the Constitution, which is allowed under the law. Let us observe that and think of us as regard civil address, the armed forces will always be in support of our PNP counterpart. So nagre-ready po sila sa mga possibilities na may manggulo. As of now, the Commander-in-Chief, President Ferdinand Bongbong Marcos, remains unthreatened by impeachment, while the Vice President is facing 3 separate impeachment complaints. Okay pa? So yun yung mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
may Grab Car Rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.